Ito na nga yung sinasabi ng karamihan na walang mangyayari sa kaso kay Romualdez sa ombudsman. Heto na! Pinapadismiss ng kampo ni Romualdez yung kaso niya sa Office of the Ombudsman dahil wala daw itong ebidensya laban sa kanya. Wala daw nag-uugnay sa kanya na tumanggap siya ng pera, pinangakuan, o tatanggap o kahit na anong ebidensya na magsasabing nakinabang siya sa mga proyektong flood control. Ang nag-uugnay sa kanya na si Orly Gutesa, sabi niya, ay bumaliktad na. Nag-recant, binawi ang mga sinabi. At ang rason ng pagbawi ni Gutesa ay dahil napilitan lang daw siya na magsalita laban kay Romualdez dahil sa takot. At tatlo sa mga hinahawakan ni Attorney Balingod na mga testigo na nagsasabing nag-deliver sila kay Martin Romualdez ay bumaliktad na rin. At sa kabuuan, 25 dating empleyado ni Saldico ang nagsasabing wala silang nakitang kaugnayan ni Romualdez kay Ko pagdating sa pera. Kita mo nga naman ang pagkakataon sa pananalita ng Pangulo sa pagbungad ng kanyang sona, abay nagkaroon ng pag-asa dahil kakasuhan ng kanyang pinsan. At alam ng mga Pilipino ano ang kalalabasan nun. Pag kinasuhan ng kanyang pinsan, pag ito ay ipinakulong, siguradong magsasalita ito kung sino pa ang kanyang mga kasabwat. Na alam natin hindi na mangyayari dahil inayos na. Naayos na po. At sa takbo ng mga balita, mukhang hindi talaga tayo magkakaroon ng hustisya ngayon sa panahon ni Bongbong Marcos kung hindi doon sa panahon ni Sara Duterte. Kaya relax lang muna tayo. Palakasin natin ang ating sigaw para kay Sara Duterte. Palakasin natin ang ating pangangampanya para kay Sara Duterte at bantayan natin yung panluloko na ginagawa ng mga propagandista para sirain si Sara Duterte. Dahil kay Sara Duterte lang tayo makakaasa na itong mga magnanakaw na ito ay makukulong ng talaga at hindi na makakaulit pa. Nagpapanik na si Sunny Trillanes. Napanood ko yung kanyang video na nagsasabing hindi nararamdaman ni Leni Robredo kung gaano kasama ang magiging administrasyon ng isang Sara Duterte. Magtulong-tulong na kayong mga animal kayo. Panigurado talaga yung ginawa nyo kay former President Duterte at ginawa nyo sa taong bayan na pinagtulong-tulungan nyo, masira lang ang mga Duterte at mapabayaan yung pagpapatakbo sa gobyerno. Kasama ka doon, Trillanes, na nakinabang sa mga ninyakaw ng administrasyon na ito para makagawa ka ng sarili mong operasyon. Masira mo lang ang mga Duterte, mapakulong mo sa dahig si former President Duterte at tarantaduhin ninyo ang mga Pilipino dahil sa mga pansarili nyong mga ambisyon. Takot kayo na si Sara Duterte ang maging Pangulo dahil walang korupsyon. At sigurado ako makukulong kayong lahat, makakalkal sa ni Trillanes lahat ng kabulastugan mo. Yan ang kinatatakot mo. At kung pagbabasihan natin yung sinasabi ni Trillanes at mga sinasabi ng mga nasa prosecution sa impeachment, malamang sa malamang dahil wala silang ebidensya, maa-acquit si Sara Duterte. At ang kanila na lang talagang pag-asa ay patakbuhin si Leni Robredo
suportahan ng Administrasyon Marcos, magtulong-tulong sila para lahat sila protektado kung sakaling manalo si Leni Robredo. Ayun ay kung sakali. Malabo pa sa sabaw ng pusit na mananalo yan sa isang Sara Duterte. Di ba? Kaya lalong dumarami ang naniniwala kay Sara Duterte dahil nagtutulong-tulong na kayo, nagdududa ang mga Pilipino na lahat kayo dyan puro kawatan, nakikinabang sa pera ng taong bayan at ayaw nyong maupo si Sara Duterte dahil lahat kayo sa kulungan pupulutin. Sayang ang bayot. Yung mga iyakin, pasok. Abay, sabi ng prosecution, ipapasubpoy na daw nila yung taga-PSA para patunayan na peke at hindi totoo at walang nagngangalang Mary Grace Piatos. Kayo na lang yata ang naniniwala na may Mary Grace Piatos. Lahat ng mga Pilipino alam nila na alias lang yon. Mga buang na talaga kayo, mga hayop kayo. Kung ano-ano na lang sinasabi ninyo. Hala, ipatawag nyo yung PSA at ipangalanan nyo na lahat na gusto nyo ipangalan dyan nang magkaalaman na mga tanga kayo dahil kayo na lang ang naniniwala na hindi mga alias yan. Gusto nyong ipahiya yung Vice Presidente, kayo nagmumukhang tanga. Itong bagong amo ni Gutesa, tinatakot nyo ba ako? Tinadamay nyo ako dyan? Tinatakot nyo ba ako? Huwag nyo akong takutin. Matagal na akong takot.